Ano bang gusto mo? Halos humagulgol na ako sa binata para lang magmakaawa na pakawalan ako sa kanyang poder. Oo, asawa ko si Alejandro, pero iba ang turing niya sa akin. Ginagawa niya akong alipin. Ilang taon pa lang naman kaming kasal, pero iba na ang kanyang kinikilos. Hindi ka ba nakakaintindi sa sinasabi ko, Katrina? Walang aalis sa poder ko hanggat hindi ko sinasabi. Mas lalo akong naiyak sa sinabi ng asawa ko. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Nakuha mo ng lahat sa akin. Pati katawan ko'y nakuha mo na. Hindi ko na talaga kayang mga ginagawa ni Alejandro sa akin, kaya gusto ko nang sumuko. Hindi na ako sinasaktan ng pisikal, pero sinasaktan niya ako emotionally. Hindi ko pa nakuha ang gusto ko. Mahal kong asawa. At ngumiti ito. Mas lalo ako nangilabot sa ngiti ni Alejandro dahil ang mga yun ay ngiting nakakatakot. Kailangan ko ng tagapagmana sa Sebastian Company. Naging seryosong mukha nito, kaya nanlamig si Katrina. Kapag binigyan ba kita ng tagapagmana, makakalayo na ako sa iyo, ha, Alejandro? Desperadong tanong ko sa kanya. Napatingin ito sa akin at muli nakita ko ang mga matang minahal ko na unti-unti nang naglalaho. It depends, my dear wife. May ngiti sa labing saan ni Alejandro. Naiyak na lang ako sa sinasabi niya. 3 taon nang nasa pod ni Alejandro si Cristina dahil kasal ang dalawa. Ngunit makalipas ang 3rd anniversary nila, tila nagbago ang kilos ni Alejandro tuwing nariyan si Katrina. Umabot sa puntong nagiging parang hangin siya sa asawa. Kasabay ng paglamig ni Alejandro ay ang sunod-sunod ng kamalasan na dumarating sa buhay ni Katrina. Nawalan ito ng trabaho, maging tiwala ng kanyang kaisa-isang kaibigan niya ay nawala. Ito ba'y kamalasan lang o sinadyang mga nangyayari kay Katrina? Ito ba ang bunga ng pagkuha sa kanya ni Alejandro? Kasalukuyan naghahanap ng trabaho ngayon si Katrina. Tila ayaw niyang umasa na lang sa asawa niya, lalo na sa kanilang sitwasyon. Mayaman ang asawa niya, pero hindi niya hinahayaang magtrabaho siya sa kumpanya dahil ayaw niya. Nakapagtapos siya ng kolehiyo at may working experience na. Isa siyang writer. Mahilig siya sa mga poems at iba pang literatura. 10:00 pa lang ng umaga ay agad na siyang sumabak sa paghahanap ng publishing incorporation sa kanyang harapan. Pinangarap niyang magtrabaho dito mula pa ng kolehiyo pa siya. Maganda ang mga pinapublish nilang mga aklat at gusto niyang maging parte sa kumpanya. Lumapit siya sa guard at nagtanong, Manong guard, saan pong banda ako makakapag-apply ng trabaho? Tanong niya sa gwardya. Tinuro naman ng guard ang lugar kung saan at agad siyang pumunta roon. Lumapit siya doon sa babaeng nasa information center. Yes, ma'am. How may I help you? Tanong ng babae kay Katrina. Bala ko kasi mag-apply ng trabaho dito. May vacant pa ba? Tanong ni Katrina sa babaeng nakatayo sa information center. Tumingin ito sa listahan nito bago tumingin kay Katrina. Yes po, ma'am. Mayroon pong available na job. Kung mag-a-apply po kayo, punta po kayong 12th floor sa conference room. Ibigyan niyo lang po yung documents niyo sa hiring in charge po. Paliwanag nito, tumango naman si Katrina at nagpasalamat. Saka siya pumuntang elevator. Pagdarating niya sa 12th floor, maraming taong sumalubong sa kanya. Agad naman ang hinanap ang hiring in charge sa conference room, pero wala siyang nakitang babae. Lahat ng nasa conference room ay puro mga kalalakihan. Kaya naman lumapit siya sa isang lalaki para magtanong kung alam nito kung sinong in charge. Tinuro naman ng lalaki kung sino, pero laking gulat niya kung sinong itinuro ng lalaki. Walang iba kundi ang asawa niyang si Alejandro. Pati ba naman dito, andito siya? Bulong ni Katrina sa kanyang sarili. Bakit andito ka? Tanong agad ni Alejandro kay Katrina. Halos hindi makagibaw si Katrina sa kabang nararamdaman niya. Sir, nandito na po si Mr. Marcos.
Biglang sabi ng assistant ni Alejandro sa binata. Tumango ito bilang sagot at tumingin kay Katrina na parabang sinasabing, "Let's talk later." Saka umalis sa kanyang harapan at umalis ng conference room. Anong ginagawa na rito? Mabuti na lang dumating ang assistant ni Alejandro. Laking pasasalamat kung umalis na siya. To all applicants, kindly submit your resume and sign up this paper. We'll just call you for your interview. Thank you. Pag-a-announce ng lalaki, siya yatang in charge sa mga applicants. Kaya naman sumunod si Katrina. Nag-fill up ako at nag-submit ng resume bago umalis sa building ngayon para makalayo sa asawa niya. Pagdating sa bahay nilang mag-asawa, ay dumiretso si Katrina sa kwarto para magpalit ng damit, pambahay at naglinis ng kanilang kwarto. Pagbaba niya sa kusina, agad siyang nagluto ng pagkain para sa hapunan at nag-iwan ng note sa ref para makita ng kanyang asawa. Pagkatapos siyang nagluto, bumalik muli siya sa kwarto nila at dumiretso sa kama at humiga. Muling napaisip ng malalim si Katrina dahil sa nangyari ngayon. Ang pagsulpot ng asawa niya sa kumpanya na yun ay talagang nababahala siya. Paano kung pigilan siya ni Alejandro? Paano kung harangan siya nito sa pag-a-apply niya ng trabaho? Ang asawa niyang si Alejandro Sebastian ay kilala bilang isang CEO sa isang sikat na shipping company at may-ari ng mga sikat na hotel sa Pilipinas. Napabalik ko si Katrina nang marinig niya ang kanyang cellphone na tumutunog. Pagtingin niya sa caller, kinabahan siya. Si Alejandro ang tumatawag, kaya naman sinagot niya ito. Where are you? Bungad na sabi ni Alejandro sa kabilang linya. House, why? Are you even thinking, ha? Bakit nasa kumpanya ka ni Mr. Marcos? Nahihibang ka na ba? At saka, bakit gusto mong magtrabaho? Mayaman akong katao, Katrina. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Dahil ayoko umasa sa pera mo, Alejandro. May sarili akong gastusin na kailangan kong tustusan. Hindi ko kailanman nanaisin na dumedepende ako lagi sa pera mo. At sa iba ka pa talaga lalapit? Nag-iisip ka ba or what? Pwede ka namang lumapit sa kumpanya ko para din ko magtrabaho. Pero mas gusto mo sa kumpanya ng taong yun. Hindi na pinatapos ni Katrina ang sasabihin ni Alejandro dahil pinatay niya na ang tawag. Ayokong narinig ang mga sasabihin niya. Nakakasakit lang sa damdamin. Bulong ni Katrina sa kanyang sarili. Kaagad pinatay ni Katrina ang cellphone niya para hindi na muling makatawag sa kanyang asawa niya. At natulog ng diretso dahil paniguradong drain na naman siya kinabukasan dahil sa mga maririnig niya kay Alejandro. Paggising ko, meron akong figurang nakikita sa aking harapan. Masama ang kanyang mga tingin at para bang gusto akong nitong saktan. So, my wife is finally awake? Bungad na sabi ng kanyang asawa pero hindi niya pinansin at tumiretsyong nagbanyo. Bahala ka magsalitang mag-isa dyan. Bulong ko sa sarili ko. Naririnig niya nga tinatawag ang pangalan niya ng kanyang asawa pero hindi niya pinansin. Papasok pa lang sana siya nang bigla siyang hilahin ni Alejandro at pinangko sa pintuan. Ano mo ginagawa mo, ha? Applying to have a job? Ano pang silbi ng kayamanang meron ako kung magtatrabaho ka rin sana, Katrina? Sunod-sunod na sabi ng kanyang asawa. Napapikit na lang si Katrina sa mga sinabi ni Alejandro. Uulit na naman ba tayo? Sinabi ko na to sa'yo kagabi. Because I have my own needs. Kailangan ko magtrabaho para sa mga gastusin ko, Alejandro. Ano ba bang halaga ng black card na binibigay ko sa'yo? Kung hindi mo naman pala gagamitin. Kaya nga kita binibigyan ng credit card para bilhin at manggastos mo. Pero hindi ko naman pinaghirapan ng mga perang nasa credit cards na yun. I got what he was saying because I can't handle our situation anymore. If you really want to have a job, then I will hire you to my company. I'll call you later. And don't you ever cut me while I'm talking. Madiing sabi ni Alejandro, saka umalis at pumuntang banyo. Pagkatapos ng aming pagtatalo, sabay kaming nag-almusal at dumalatso naman si Alejandro sa pag-aayos ng kanyang gamit para pumasok sa trabaho.
Naging abala ako sa paglinis ng aming pinagkainan. Mayaman man kami, pero wala kaming katulong dahil yun ang ginusto ko. Ang bahay na tinitira namin ay binili ni Alejandro. Isang bahay na may 3 kwarto, 2 banyo, isang kusina, isang sala, isang game room at isang stock room. May pool at maliit na garden din. Habang naglilinis ako ng bahay, may kumatok sa pintuan namin, kaya nagtaka ako. At dahil sa curiosity meron ako, binuksan ko ang pinto para malaman kung sino ang kumatok. "Nasaan si Alejandro?" Bungad na tanong ng isang babae, pero hindi ako kumibo. "Nasaan ang boyfriend ko? Palabasin mo siya ngayon na." "Bingi ka ba? Nasaan ang asawa ko? Ilabas mo siya rito." Bigla nitong sigaw. Nagtaka naman ako sa sinabi niyo ng babae. Ang bilis naman ha. From boyfriend to asawa, ang advance mag-isip. Bulong ko sa sarili ko. Tiningnan kong babae mula ulo hanggang paa na tila tinitingnan ko ang appearance ng babae. "Bingi ka ba o pipe? Sabi ng nasa ng asawa ko eh. Ilabas mo siya." At dahil wala akong oras sa mga kagaya niya, sinara kong muli ang pinto at nilak. Hinayaan kong kumatok ng kumatok sa pinto ang babae dahil wala akong pakialam sa kanya. Nagsisigaw pa itong muli at kumakatok sa pinto. At dahil hindi ko na mapigilan ang pagkainis ko, sumigaw na ako. "Wala ang asawa ko! Text mo na lang siya kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Kung hindi ka pa alis dyan, tatawag ko ng polis at ipapahuli kong isang kagaya mo na nagwawala sa bahay namin ng asawa ko." Sigaw ko't umakyat sa kwarto. Pag-akyat ko sa kwarto, sumilip ako sa bintana para makita ang babaeng yun. Effective naman ang pagsigaw ko dahil umalis siya. Kaya tumawag ako kay Alejandro para sabihin ang tungkol sa babaeng yun. Para naman ma-inform ko siya at maging updated sa babae niya. Kaya naman kinuha ko ang phone ko para tawagan siya. "Where are you, Katrina? You're supposed to be here for your job." Bungad na sabi sa kanya ni Alejandro. Napataas naman ang kilay ko sa sinabi niya yun. "Pumayag ba ako? For your information, wala akong sinabing magtatrabaho ako sa kumpanya mo." Sabi ko sa kanya. Nakarinig na lamang ako ng pagkabog sa kabilang linya. Puro pagsasalita ng masasakit ang naririnig ko sa kanya. Kaya naman nilayo ko ng phone sa tenga ko. "By the way, Alejandro, your asawa daw ko no ay nagpunta dito at hinahanap ka sa akin. I just want to tell you so that you will be aware." Wika ni Katrina sa kabilang linya, saka pinatay ang tawag. At pumuntang CR para mag-ready sa pag-alis at makapagsabit man ng resume sa mga publishing company. "Maybe I can finally find a job aside from being assistant of Alejandro." Wika ko sa sarili ko. Alejandro's POV. "Marlon, puntahan mo ang asawa ko sa villa at sunduin." Utos ko sa assistant ko. Kung hindi ko ipapasundo si Katrina, sigurado akong hindi pupuntang isang yun. Napakataas pa naman ang pride ng asawa ko. "Yes, sir." Saka ito umalis sa aking harapan. Katrina's action can easily make me worried. Worried that she can destroy my reputation and my company's reputation. Naalala ko bang usapan namin? "Where are you? You're supposed to be here for your job." Bungad na tanong ko sa kanya. "Pumayag ba ako? For your information, wala akong sinasabing magtatrabaho ako sa kumpanya mo." Sabi nito sa akin. Napahilot na lang ako sa aking sentido dahil sa sinabi ng yun. "I'm frustrated right now because of her attitude." "By the way, your asawa daw came here asking if where are you. I just want to tell you so that you will be aware." Napatigil ako sa sinabi ni Katrina at biglang nawala ang call. She hung up again. She really need to be punished. What did she say? Asawang dumating? Who was that? Katrina is my only wife, if I'm not mistaken. I called the guard to give me a copy of the video. I need to check the CCTV footage from our house to know who came to our house. And as I watched the footage,
I didn't identify the woman who came to our house. Tumunog ang phone ko. The caller is my assistant kaya sinagot ko. What? Iritadong sabi ko sa kabilang linya. Sir Alejandro, wala pong tao sa villa niyo eh. Report ng assistant ko. That woman, she never listened to me. Malalago talaga sa akin si Katrina. Then track her. Find her. Sigaw ko sa kabilang linya sa kapinatay ang tawag. Kinuha ko ang coat ko at ang car key para hanapin si Katrina. If I got her pregnant, who should listen to me? Katrina's POV. Nandito ako sa isang publishing company sa Quezon City. Hindi siya ganong kasikatan, pero magandang reputation ito. Anong kailangan mo, ma'am? Tanong ng babaeng guard sa akin habang papalapit ako sa pinto. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho. Sa loob na lang po kayo, ma'am. Sabi ni ating guard, kaya pumasok ako sa company na yun at pumuntang service center nila. Miss, saan po kaya ako pwedeng mag-apply ng trabaho? Tanong ko sa babaeng nakatayo sa service center. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po tumatanggap ng applicants ang boss po namin. Pasensya na po. Napanghinaan ako ng loob sa sinabi ng yun. Nalungkot ako nang wala sa oras. Parang nawawala kasi ang mga pangarap ko. Kaya lumabas ako ng company at may napansin ako agad. Anong ginagawa ni Alejandro dito? Tanong ko sa sarili ko. Andito siya, nakasandal sa kotse at nakabulsa ang mga kamay niya. Hindi ka ba marunong sumunod sa akin, ha, Katrina? Bungad yung tanong sa akin at matalim ang kanyang tingin. Dahil sa tono ng pananalita ni Alejandro, natakot ako bigla. Every time kasi na ganito ang pananalita niya at postura, may dalawang possibility na pwedeng mangyari sa akin. Pagalitan ako o may mangyayari sa aming dalawa. Kaya hindi ko siya pinansin at dire-diretso ako sa paglalakad na para bang hindi ko narinig ang sinabi niya. Katrina, I am talking to you. Sigaw nito bigla. Kainis, eto na, nafe-feel ko na. Malapit na ako mapuruhan. Nangingilabot ako sa boses ng asawa ko. Bakit ba? Ano bang kailangan mo, Alejandro? You're testing my patience, my dear wife. And I should punish you. Saka ito lumapit sa akin at binuhat ako, saka pinasok sa kotse. Binaba na ako sa passenger seat at siya na mismo ang nag-seatbelt sa akin. Pagpasok niya sa driver's seat, pinaandar niya agad ang mabilis ng sasakyan. Bakit ba kabadong-kabado ako? Pagkatapos kasi ng matinding away namin, yan nangyari nung nakarang araw. Yung time na humagulol ako sa harap niya para pakawalan ako. Napapikit na lang ako dahil anytime parang iiyak na naman ako. Aminado naman kasi ako na mahal ko si Alejandro. Pero ang hirap na kasi ngayon eh. 2 months ago, nasa cafe ako dahil nag-meet kami ng isa sa matalik na kaibigan. Kaibigan ko na siya magmula high school pa lang. Pero may kasalanan akong ginawa. Bala kong sabihin sa kanya kahit labag sa kalooban ko dahil lahat kay Alejandro. Mahal niya si Alejandro mula nung college pa kami pero kasal kami sa isa't isa. Sinabi ko ito kay Alejandro pero wala daw siyang pakialam dahil kasal na kami. Aminado naman akong mahal ako ni Alejandro at ganun din ako pero kailangan kasing malaman ng kaibigan ko ang nangyayari. Katrina! Lumingon ako sa tumawag sa akin, si Mariz. Kumaway ako sa kanya at kumaway naman siya pabalik. Paglapit ito sa pwesto ko, agad ako nag-order ng makakain namin. Kamusta ka na, Katrina? 3 years kitang hindi nakita, ha? Nasaan ka ba nagpupunta? Tanong nito. Totoo yun. 3 years akong nawala sa Pilipinas dahil yun ang request ko kay Alejandro. Alam naman ng mga magulang naming nasa US kami. Sumakay naman si Alejandro sa akin. Maris, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano yun? I'm married, Maris. OMG! Bakit hindi ako invited sa kasal mo? Sino na pangasawa mo? Ay, kailan pa? Saan kayo kinasal? Napalunok na lang ako dahil anytime
masasaktan at masasaktan siya sa sasabihin ko. 3 years ago, after ng graduation natin, it was all an unexpected event. He suddenly proposed to me to be his girlfriend in front of our parents. After 5 months, he offered me a proposal. A marriage proposal. I can't refuse because I love him. Parang naiiyak ako. Ayoko maging sanay lungkot at pagkagalit, pero kailangan ko itong sabihin. I was happy that day kasi akong pinili niya. I'm in love with him since high school at nalaman ko rin na matagal na akong mahal, kaya pumayag ako. Ayoko masaktan siya, kaya sinagot ko siya at nagpakasal kami. I'm sorry, Maris. Bakit ka ba nagsasorry? Si Alejandro Sebastian ang napangasawa ko, Maris. Ayoko masaktan ka, kaya sa US kami tumira ng 3 taon. Binitawan ni Maris ang mga kamay ko na parang isang dumi ang kaning hinawakan. Anong sabi mo? Si Alejandro na pangasawa ko, Maris. You lied to me? Sabi mo hindi mo gusto si Alejandro. Pero itong ginawa mo? Liar! Akala ko pa naman kaibigan kita, Katrina. Ikaw palang sisira sa mga pangarap ko. At maging kami ni Alejandro. Pilit kong inaabot ang kamay niya pero inaalis ni Maris. Nagulat ako sa kanyang ginawa at napatayo nang wala sa oras. Binuhos niya sa ulo kong tubig na nasa baso. You are not my friend anymore. Dahil sa'yo sinira mo lahat ng meron tayo. Napayuko na lang ako at umiyak. After 1 month, kahit ngayon, dinadamdam ko pa rin ang nangyari sa aming dalawa ni Maris. Katrina, are you even listening? Kunin mo mga gamit ko. Napabalik ako sa ginagawa ko at kinuhang mga gamit ni Alejandro. Nasa living room kasi kami dahil papasok na siya ng kanyang trabaho. Don't forget to cook our dinner at maglinis ka ng bahay. Dahil gusto mo ang walang katulong, panindigan mo. Plansyahin mo rin ang mga suit ko, ha? Napatango na lang ako. Nagiging katulong ng labas ko nito nang wala sa oras. Umalis ka na sa trabaho mo. I want you to focus on managing our house, including cleaning this house. I was shocked for a moment dahil sinabi ni Alejandro. Gusto mong umalis ako sa trabaho para maging katulong mo? Tumigil ito sa pagkain niya at napatingin sa akin. Katulong is not the right term you should use. You should use the words wife duties. I want you to focus on how to be my wife, not employee to someone's company. Seryosong sabi ni Alejandro. Napalunok naman ako sa sinabi ng yun. Maging maayos pa kaya ang pagsasama ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming